Yan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Yan, nawa po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Nasa man po tayo, nandito po ulit tayo sa everyday Bible study po natin sa Rema Pills po. Noong mga nakaraang araw, nautunan natin kung ano yung mga bagay na kailangan po pala natin ginagawa sa araw-araw po sa ating bilang mga Kristyano. Ito dapat yung routine po ng buhay po natin. Amen po. Nung Monday po, isa po sa tinuro ni Pastor Uge, na sabi niya na ikaw bilang isang Kristyano, dapat sa araw-araw ng buhay mo, dapat ikaw ay maging mapagbantay. Amen po. Doon sa mga bagay na dumarating po sa atin, o yung mga bagay na atake ng kaaway, dapat po pala na lagi natin itong binabantayan. Pangalawa po, sa sinuro po kahapon po ni Pastora Joy, sabi niya, dapat sa atin, bilang mga Kristyano, ito yung hindi nawawala sa atin. Alin po yun? Yung pagtitiis. Amen po. Yung pagtsatsaga, yung pagtitiis sa mga bagay na dumadating po sa atin. Amen po. Sinare pa po ni Pastora Joy kung ano yung mga bagay na naranasan niya sa paglilingkod. Amen po. Dumating sa buhay niya yung tawag ng pamilya, pero alam niyo po, mas pinili niya pa rin na magpatuloy po sa Panginoon. Amen po. At noong mga nakarang linggo po, marami pong itinuro sa atin ng ating mga pastor na alam ko po na tayong lahat ay pinagpala po sa turo na yun. Amen po. Ngayon po, gusto ko pong i-share sa inyo na ito na po yung pinakahuli. Ang sabi niya po dito, sa atin bilang mga Kristyano, dapat ikaw ay maging pagpapala para sa iba. Amen po. Sa atin bilang mga born again o bilang mga mananampalataya, isa po pala sa nare-required ng Diyos na sa araw-araw ng buhay mo, dapat ikaw ay maging pagpapala para sa iba. Paano mo ba pagpapalain yung iba? Minsan may tanong ka sa isip mo na, Lord, ako nga, hindi ko kayang masin yung pangangailangan ko, tapos ako pa yung mahiging daan para pagpalain ang iba. Amen po. Ngayon, basahin ko po dito sa Hebreo, chapter 13, verse 3. Kung may mga Bible po kayo, makipagsabayan na lang po kayo sa akin. Ayan, basahin ko po. Ang sabi niya dito sa Hebreo, chapter 13, verse 1 to 3. Umpisahan ko po sa verse 1. Ang sabi niya, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nakapagpatuloy ng mga anghel, lingid sa kanilang kaalaman, alahanin ninyo ang mga nakabilanggo, na parang kayo'y nakabilanggo rin. Sabi niya, kasama nila, damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganon. Ngayon po, ang title po nito sa Hebreo chapter 13, verse 3, 1 to 3, ang sabi niya, paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Sa verse 1, ang sabi niya po doon, ang sabi niya, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Sabi niya, palaging bukas ang inyong tahanan para sa mga kapatid ninyo. Amen po, nandun tayo sa part po na ang sabi niya doon, ang sabi niya po doon sa sa last na pag-aaralan po natin para series po na to, ang sabi niya, pagpapala para sa iba. Minsan may tanong po tayo na, Lord, paano ba ako magiging pagpapala para sa iba? Amen po. Alam niyo po, may mga nakakatawang question po sa atin. May mga bagay na nakakatawa. Pagka sabi, dapat ikaw bilang Kristyano o ikaw bilang isang lingkod ng Diyos, kapag nakita ka ng tao, hindi ka mukhang nakaka-depress. Amen po. Kundi ikaw yung mukhang nakaka-bless. Yung nakita ka pa lang ng mga tao sa paligid mo, alam mo na pinagpala na sila. Amen po. Ngayon sa atin po bilang mga lingkod ng Diyos, alam niyo po, dumarating tayo sa time na nag-soul winning po tayo. Amen po. Alam niyo po, hindi naman always ang pagpapala ay about po sa financial. Amen po. Kundi ang hinihingi po dito ng Diyos na maging open ka doon sa mga taong nakakasalamuha mo. Maging kalugod-lugod po tayo doon sa mga tao na nakakaharap po natin. Natulad niya, sabi niya po doon, na sa pagbabahagi mo ng salita ng Diyos, hindi mo alam na yung bagay na binahagi mo sa kanila ay pagpapala na po para sa kanila.
Amen po. Yung mga bagay na dumadating po para sa kanila, hindi nila kailangan ng financial, kundi ang kailangan nila ay yung salita ng Diyos na patuloy na magbibigay sa kanila ng kalakasan. Amen po. May mga time na ang tao, naghahanap siya ng tao na makikinig sa kanya. Amen po. Kasi bakit po? Kasi naghahanap siya ng tao na kung saan nandun na, nandun po yung time na ang hinahanap ng isang tao, yung may encourage siya. Na kung saan, ang sabi niya po dito, sa paanong paraan mo ba pwedeng pagpalain ang iba? Number 1 po, gusto kong i-share sa inyo na sa pamamagitan ng bagay na ito, pwede mong pagpalain yung tao. Amen po. Kasi minsan, sabi niya dito, dahil hindi sila nagdamot, hindi nila alam na nakapagpatuloy pala sila ng anghel. Amen po. Dahil hindi sila nagdamot, na patuloyin yung mga taong yan, ang sabi niya doon, hindi nila alam na anghel na pala yung pinapatuloy nila. Amen po, kasi hindi sila nakatingin sa kung ano yung appearance ng taong yan o yung anong karakter ng taong yan, kasi sabi niya doon, magkaroon ka ng malasakit doon sa mga taong nakabilanggo. Ituring mo ang sarili mo na parang isang bilanggo din. Kumbaga, ilalagay natin yung sarili natin sa kung ano yung problema na meron sila. Amen po. Ngayon, ang sabi niya po doon, sa part po na yun, isang bagay po dito na pwede mong pagpalain ang tao sa pamagitan po ng pagbahagi ng salita ng Diyos. Amen po. Kasi may mga time na hindi natin alam na yung binabahagian po pala natin ng salita ng Diyos ay punong-puno ng problema. Amen po. May mga time na hindi natin alam na yung sinesharan po pala natin ay hindi niya na alam po ano yung mga bagay na gagawin niya. Kaya nga po, sabi niya po dito, huwag kang madamo sa salita ng Diyos. Yung bagay na yan, kailangan ay ibinabahagi mo kasi yan yung way ng Diyos para maging pagpapala ka sa iba. Amen po. Paano ba mabibless sa iyo ang tao? Paano ba nabibless sa atin ang Panginoon? Sabi niya dito, sa title po nito, sabi niya, paglilingkod na nakalulugod sa harapan ng Diyos. Ang paglilingkod po natin, dapat hindi tayo nakatingin sa kung ano yung meron yung taong yan, kundi nakatingin tayo sa kung ano yung pinapagawa po sa atin ng Diyos. At tulad po nun, sabi niya po, na sa pamamagitan ng pagkabahagi ng salita ng Diyos, hindi mo alam, pinagpapala mo na pala yung taong yan. Amen po. Dahil sinaran mo siya ng kaligtasan, yun pala yung sign o yun yung start para mas pagpalain yung taong yan. Paano kung hindi natin ginawa yung bagay na yun? Kung hindi tayo nagbahagi ng salita ng Diyos, masasabi mo ba na ikaw ay naging pagpapala para sa iba? Kasi isang bagay po ito na kung saan hinihingi sa atin ng Diyos, na kung saan tayo ay gusto ng Diyos ay maging daluyan ng pagpapala. Amen po na ikaw ay pwede maging daluyan ng pagpapala. Ayun po, isang bagay po iyon na kung saan pwede tayo maging daluyan ng pagpapala sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen po. Pangalawa po dito, pwede kang maging pagpapala para sa iba sa pamamagitan ng pagtatanim. Amen po. Financial, spiritual, pwede kang maging pagpapala para sa bagay na yan. Alam niyo po, dumating yung time na sabi ng Biblia, sabi niya, magkaroon ka ng malasakit doon sa mga tao na walang kakayanan. Amen po. Ikaw na meron, ay matuto tayo na magkaroon ng malasakit doon sa tao na hindi niya kayang gawin yung bagay na yan. Kaya nga sabi niya po dito, pwede kang daluyan o maging daluyan na pagkapala sa pamagitan ng pagtatanim. Amen po. Ngayon, alam niyo po, may time na sabihin na, Lord, wala naman akong kakayanan eh. Lord, hindi ko kaya to, hindi ko kayang gawin yung bagay na to. Pero alam niyo po, once na nag-utos ang Diyos, alam niyo sinabi na ikaw din yung mag-provide ng kailangan ng taong yan. Kundi ang sabi ng Diyos, sumunod ka lang at ako ang magpo-provide ng kailangan ng taong yan. Amen po. Basahin ko po sa inyo dito sa Genesis, chapter, yan, dito po sa, yan, sabi niya po dito sa Genesis, chapter 13, isa po sa mga bagay na sinabi niya po doon, na tinawag niya si Abraham
Amen po, tinawag niya si Abraham para pumunta sa lugar na to. At ang sabi niya, kung susunod ka Abraham, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Amen po. Ngayon, ang sabi ni Abraham, wala naman siyang anak eh. Paano siya magiging ama ng maraming bansa kung wala naman siyang anak? Amen po. Ngayon, ang sabi ng Diyos kay Abraham, pumunta ka sa lugar na to. At ang sabi niya doon, pagpapalain kita. At sa pagpapala ko sa iyo, pagpapalain mo rin sila. Amen po. Nung time na sumunod po si Abraham, siya yung naging way o siya yung naging dahilan para mas pagpalain yung lugar po na yun. Amen po. Dahil lang po sa pagsunod ni Abraham, dahil lang sa sumunod po siya, alam niyo po, dahil lang sa sumunod siya doon sa sinasabi ng Panginoon, sabi niya po doon, siya ay naging dahilan ng pagpapala para sa maraming tao. Amen po. Dahil lang sa pagsunod na yon, dahil lang sa sumunod siya sa kung ano yung pinapagawa ng Diyos, kahit hindi niya makita yung resulta ng bagay na to, siya yung naging dahilan ng pagpapala ng maraming tao. Amen po. Maaaring hirap tayong sumunod kasi hindi natin nakikita yung resulta. Hindi natin iniwala. Kaya nga sabi niya, di ba po ba, hindi kailanman magtitiwala sa iyo ang tao. Pero ang Diyos, higit yung pagtitiwala kaysa doon sa ina-expect mo. Amen po. Kaya nga sabi niya dito, huwag ka dapat tumingin sa tao eh. Once sa pinagawa sa iyo ng Diyos yung bagay na to, once sa pinagawa ng Panginoon sa iyo yung gantong bagay, alam niya po, hindi ka niya hahayaan na mag-isa ka lang. Hindi ka niya hahayaan na ikaw lang mag-isa yung gagawa niya, kundi kasama mo siya nagagawa ng bagay na yan. Ngayon, sa bawat isa po sa atin, paano ka ba naging pagpapala para sa iba? Amen po. Alam niyo po, may nagtanong sa akin eh, sino ba yung unang nagbigay sa iyo ng pagpapala? Sino ba yung taong ginamit ng Diyos para pagpalain ka? Amen po. Alam niyo po, ako po, personal, ako'y hindi naman ako totally dapat ay na-born again. Hindi, may nag-invite lang po sa akin. At alam niyo po, nung time na tinanong ako nung time na yon, alam niyo po, ang sagot ko, yun pala yung tao na ginamit ng Diyos para pagpalain ako. Hindi siya nagbigay ng pinansyal, hindi siya nagbigay ng physical na meron ako, kundi hindi siya nagbigay ng pangangailangan ko. Kundi nung time na sinaran niya ako, yun yung start para mapagpala ako. Amen po. Ngayon sa atin po bilang mga lingkod ng Diyos, sino ba yung unang tao nagbigay sa iyo o ginamit ng Diyos para mapagpala ka? Kasi sa bawat isa po sa atin, ang unang pagpapala na ibinigay ng Diyos ay yung salita niya. Amen po. Ang unang binigay ng Diyos na pagpapala sa mga tao ay yung mga pangako niya. Ngayon, kung pangahawakan mo to, ngayon kung ito ay paniniwalaan natin, ang sabi niya, higit pa yung makukuha mo sa kung ano yung natatanggap mo sa mundong to. Amen po. Ngayon, sa bawat isa po sa atin, tulad nga po, ito na po yung pinakahuli, sa mga shinare po ng mga pastor natin, ang dami po natin natutunan eh. Isa po doon yung mga bagay na sabi niya po doon, yung pananalangin, pagiging mapagbantay, pagtitiis, at yung huli po yung pagpapala para sa iba. Alam niyo po, kung magagawa po natin yung 6 na to, o yung 7 to, alam niyo po, kung magagawa natin yung 6 na to, o yung mga itinuro ng mga pastor po natin, doon dadaloy yung pagpapala. Kasi magiging testimony ka para sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Amen po. Sabi ng iba, sa kabila ng pagtitiis mo, hindi mo alam na ikaw pala yung dahilan ng encouragement nila. Sa pagtsatsaga mo, hindi mo napapansin na ikaw pala yung nagiging dahilan para mas maging malakas sila. Amen po. Isang bagay po dito na para pagpalain mo sila, makita kanilang matatag. Amen po. Once na nakita niya tayo na matatag, na naglilingkod sa Lord, alam niyo po, yun yung pwedeng maging kalakasan nila at yun yung way para mas maging mapagpala po sila. Yes, mahirap. Sabihin natin, hindi naman natin kayang gawin yung mga bagay na to eh. Pero hindi po eh. Kasi wala namang sinabi ng Diyos na ikaw lang yung gagawa. Kundi sinabi ng Diyos na gagawin natin yung bagay na to, nakasama mo ako. Amen po. Sa pagsunod po natin
sa mga bagay na to, o sa mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos. Sa pagsunod po natin dito, alam niyo po, isang bagay lang ipangako sa atin ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Amen po. At yun lang po. At last na lang po bago po ako mag-close. Kwento ko na lang din po yung siguro pudpud na po sa atin yung kwento na to eh. Amen po, yung mag-amang pastor. Pero siyang anak na laging nagbibigay po ng flyers about sa kaligtasan. Ngayon dumating yung napakalakas na bagyo sa lugar nila. Ano po, sabi ng ama niya, wag na tayong lumabas, wag na tayong humayo. Pero nung time na yung anak niya, gusto niya lumabas, sinayaan yung anak niya. At dumating yung time na yung anak niya may nakatok na isang tao na sobrang daming problema. Amen po, sobrang daming problema. At nung time na yun, binahagi niya, sinabi niya na mahal siya ng Panginoon. After a week, nakita niya po yung babae ng simbahan. At ang sabi ng anak niya, ito yung tao na nasyaran ko. Ano po, sabi din doon ng babae, salamat sa anak mo, pastor, dahil nabahagi niya sa akin ang salita ng Diyos. Kasi kung hindi niya sa akin sinabi na mahal ako ng Panginoon, siguro matagal na akong namaalam. Amen po. May mga time na tulad po na sinasabi ko po kanina, hindi lang po pinansyal ang pagpapala. Kasi ang unang pagpapala na ibinigay ng Diyos sa atin ay yung mga pangako niya. Amen po. Yan. Salamat po sa time po ninyo and God bless po. Sige po, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama, dakila sa lahat, patuloy kami nagpapasalamat sa mga pangako na ibinigay mo sa amin. Lord, salamat dahil tunay Panginoon na kailanman hindi mo kami hinayaan, pinabayaan, at patuloy Panginoon na ito yung mga bagay na gagawin namin sa araw-araw ng buhay namin. Yung pagtitiis, yung pagtsatsaga Panginoon, yung pananalangin at pagsunod namin sa iyo. Salamat Panginoon dahil ito yung bagay na tinuro mo sa amin. Kaya Diyos, salamat dahil tinuruan mo kami para maging pagpapala para sa iba. Hayaan mo na ang puso namin ay magkaroon ng desire na sumunod sa kung ano yung mga bagay na ipinapagawa mo sa amin. Salamat o Diyos sa hapong ito. Patuloy ka namin pinupuri, tinataas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan. Salamat po sa time po ninyo and God bless po.